Yun, no? Haji, iba aking partner ngayon. Dapat lagi tayong masaya eh. Oo naman. Dapat laging may energy, ika nga. Kumbaga, tuwing gumigising tayo araw-araw, pagkagising natin sa umaga, laging pinagpapasalamat yun. Oo, tama yan. Diba? Tsaka dapat laging happy. Oo. Ka naman. Oo, and speaking of happy ngayon ang Rain or Shine. Oo, diba? pasok sa finals. Sino kaya ang makakalaban niya between Pure Foods and Tokentex? Na hanggang ngayon ay hindi pa natin alam kung sino ang aabante dahil tabla pa, 1-1. Mahirap i-determine. Sabi nga ni Ryan Aranya kanina, di pa nga namin alam kung sino makakalaban namin Pure Foods ba o Tokentex, parehas malakas. Pero I'm sure pinag-aaralan nila yung both teams ngayon for the finals. Oo naman. Kumbaga, kung gagamit sila o gagawa sila ng mga plays, gagawa sila ng para sa Tokentex, gagawa sila ng para sa Pure Foods. Tama yan. Madami tayong mga balita ngayon. Kaya ready ka na, Meg? Ready. Okay. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-8 ng Abril, taong 2015. Samahan po ninyo kami sa pagtunghay sa mga pinakauling kaganapan sa iba't ibang sporting arena sa loob at labas ng bansa. Sa ngalan po ni Idol Dennis Principe, ako po si Haji Kaaminyo. Dito sa aming programa, tiyak na mabubusog kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman po si Meg Sioson. At habang kayo po ay naghahapunan, ito po muna ang inyong paboritong PTV sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Scheduled sparring session ng Team Pacquiao ngayong araw. Kanselado. Yengyao mentored Rain or Shine Elasto Painters. Pasok na sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Swimmer Roxanne Yu. Doble kayod sa ensayo para sa pagsabak sa Singapore Southeast Asian Games sa Hunyo. Defending champion San Antonio Spurs. Buhay pa ang pag-asa na tumapos na second seed sa Western Conference ng National Basketball Association o NBA. Comebacking tennister Janko Tipsarevic umabante sa second round ng US Men's Clay Court Championship sa Houston, Texas. Christian Benteke led Aston Villa. Nanatili sa loob ng Magic 16 ng Premier League standings. At Italian rider Fabio Feline namayani sa second stage ng Tour of Basque Country sa Spain. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nagumusok na sports balita narito na. Sa boxing, para hindi masunog sa training, Trainer Freddie Roach ang dapat sanay sparring session ni Manny Pacquiao ngayong araw. Sa katunayan, noong isang linggo pa nangangamba si Roach na baka ma-overtrain si Pacquiao, kaya't binawasan na niya ang workouts ng Pinoy champion. Ayon kay Roach, malapit nang maabot ng kanyang prized pupil ang fighting form dahil talagang nagsubsob umano ito ng husto sa ensayo. Inamin rin ng pamosong American cornerman na wala siyang problema sa training attitude ni Pacquiao. At ang tanging hangad na lamang umano niya ngayon ay ang maawat sa sobrang panggigigil sa ensayo ang Sarangani fighting congressman. Ang Team Pacquiao ay nagprepara para sa title kontra American rival Floyd Mayweather Jr. sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada sa Mayo 3. Sa boxing pa rin, patuloy ang dibdibang training ni former WBO Super Flyweight Champion Marvin Sonsona sa Las Vegas Gym sa ilalim ng patnubay ni conditioning guru Angel Memo Heredia. Ito ay kahit hindi pa naitatakda ang eksaktong play date ng kanyang comeback fight. Ang kabuang detalye ihahatid ni Dennis Principe. Nakakasabay sa strict conditioning training program si former world champion Marvin Sonsona. Good na ibinalita ni international promoter Sammy Heloani. Ayon kay Heloani, nagpapakita ng disiplina si Sonsona sa kanilang training camp sa Las Vegas kung saan ay sumansailalim nito sa matinding conditioning program ni Angel Memo Heredia, ang controversial Mexican conditioning coach ni world champion Juan Manuel Marquez. He's happy what Marvin is doing. 3 times a day yung training and walang pagod. And I'm happy that hindi napapagod si Marvin. Kasi normally Marvin, he will always complain, oh, pagod ako, you know.
But this time, no. Samantala, hindi pa mabigyan ng laban ni Heloani si Sonsona dahil ayaw mo nilang madaliin ang pagkuha nito sa featherweight limit na 126 pounds. Matapos ang mahigit isang buwan na training ay bumaba na sa 138 pounds ang timbang ng General Santos City native boxer. There is plan, depending on his weight. Oo, kung makaya talaga. With his short period. Kasi ang kuha namin dyan, he will be trimming down normally, not on the parang force. Hindi. He has to get it from the training. Natural reduction of weight. Sa 19 ay nakamit ni Sonsona ang WBO World Super Flyweight crown. Matapos ang isang depensa ay umakyat ng Super Bantamweight limit si Sonsona kung saan nabigo naman ito masungkit ang Super Bantamweight title. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Lipat po tayo sa basketball. Pasok na ang Yengyao mentored Rain or Shine Elasto Painters sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Ito'y matapos na walisin nila ang Meralco Bolts 3-0 sa semifinals kagabi. Para sa detalye, nagbabalik si Dennis Principe. Walang tulak pabigin si Rain or Shine head coach Yengyao sa dalawang potensyal na makakalaban nila sa PBA Finals ng PBA Commissioner's Cup. Ayon kay Giao, parehong magbibigay ng magandang laban sinuman sa pagitan ng Talk and Text at Pure Foods, ang dalawang koponan na naglalaban para sa ikalawa at huling championship slot ng ongoing tournament. Kagabi ay nakopo ng E-Painters ang unang final seat nang dominahin ito ang Meralco Bolts 107-98 sa Araneta Coliseum. Winalis ng Rain or Shine ang Meralco 3-0 sa kanilang best of 5 semifinals. No, wala akong preference doon. Important lang sa amin, makarating kami ng finals. No? Kahit naman sino kalaban namin, no? Whether it's Pure Foods or Talk and Text. Pareho namang malakas yan, saka underdog pa rin kami. Kasalukuyan naglalaban ang Texters at Hot Shots sa Game 3 ng kanilang sariling serye. Tabla at Pure Foods at Talk and Text sa tig-isang panalo at kapwa naghahangad ang dalawang koponan ng isang crucial 2-1 series lead. Well, I hope it goes 5 games para sa interest namin. No? But I think whoever wins the game on Thursday has a big advantage. As soon as we know who wins the Thursday game, we will prepare some material already, no, regarding that. Mag-a-adjust na lang kami kung may mangyari pa sa Game 4, kung maka-even up yung losing team. But in terms of preparation, whoever wins tomorrow, I think we need to prepare some material already towards preparations din namin. Hangad ng Rain or Shine ang ikalawang PBA title matapos makopo nito ang 2011 Governor's Cup crown. Ito naman ang ikalimang final stint ng E-Painters sa kanilang franchise league. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, idinepensa naman ng Talk and Text Tropang Texters ang di umano'y masyadong pisikal na laro sa Game 2 ng sariling serye kontra defending champion Pure Food Star Hot Shots noong isang gabi. May report ang aking kasamang si Haji Kaaminyo. Mariing itinanggi ng Talk and Text Tropang Texters ang paratang na sinadya di umano nilang manakit sa Game 2 ng semifinal series kontra defending champion Pure Food Star Hot Shots noong isang gabi. Ayon kay Talk and Text point guard Rob Labagala, lamang para sa kanila ang maging pisikal sa laro, lalo pat naghahabol sila sa serye. Sa factor na nananadya, hindi wala naman siguro kasi physicality lang talaga ng game yun, yung intensity ng game. And then, minsan, carried away na lang siguro. Pero yung word na sinasadya, wala yun. Wala. Hindi ko na sinasadya. More on physicality lang talaga kasi lahat gusto manalo Kahit sino naman. So, yun. Idinipensa rin nila Bagala si import Ivan Johnson sa ginawang pakikipagsigawan kay Pure Foods power forward Mark Pingris habang papasok sila sa dugout pagkatapos ng ganun yung laro niya Physical din talaga yung laro niya Hindi naman siya yung tipong alam naman niya na physical hindi siya. So, kahit naman sa NBA siya na naglaro siya, more on banging bodies talaga. Sa akin lang, yung
siguro nangyari nung yung verbal na lang. Siguro sa intensity lang talaga ng game siguro. Kaya kainitan lang talaga. Pero outside naman, wala naman. Si Ivan mabait naman yun. At dahil tabla sa tigi-isang panalo ang serye, tiyak na mas magiging maigting ang salpukan ng Pure Foods at Talk and Text sa pagsikad ng Game 3 sa Araneta Coliseum bukas ng alas 7 ng gabi. Sa PBA pa rin, isang araw matapos na mapatalsik sila sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup, ibinaling na ng Meralco Bulls ang atensyon sa kanilang nalalapit na kampanya sa season-ending Governor's Cup. At base sa impormasyong nakalap ng PTV Sports, ipaparada ng Meralco bilang import sa Governor's Cup sina American Andre Emmett at Mahdi Kamrani ng Iran. Ang 6'4" na si Emmett ay naglaro para sa 4th Wayne Mad Ants sa NBA Developmental League, kung saan nahirang siya bilang All-Star MVP ngayong taon. Sa kabilang banda, ang 6 si Kamrani na long-time member ng Iranian national team ay sariwa naman mula sa stint sa Chinese Basketball Association o CBA, kung saan naglaro siya para sa Jiangsu Tongxi. Galing sa kanilang kauna-unahang semifinal appearance sa PBA, hangad ng Meralco na mag-improve pang lalo ang kanilang showing sa Asia's first Play-for-Pay League. Sa athletics, nagpamalas ng lakas sa katatapos sa Singapore Open ang Philippine Athletics Team. Kumolekta ang mga national tracksters ng kabuang 6 golds, 5 silvers at 4 bronze medals upang tumapos silang runner-up sa 2-day meet. 2 gold medals ang naharba ni Edgardo Alejan Jr. sa men's 400 meters at men's 4x400 meters relay. Inangkin ni Ernest John Obiena ang titulo ng men's pole vault. Nang ibabaw si Wenli Maula sa men's 800 meters. Pinagharian ni Julian Fuentes ang men's long jump, habang dinomina naman ni Christopher Olbrook ang men's 3,000 meters steeplechase event. Ang overall championship ay napasa kamay naman ng powerhouse Indonesia sa kanilang nalikom na 8 golds, 5 silvers at 5 bronze medals. Ayon kay PATAFA President Philip Elia Wico, pusang training ng mga national tracksters para maisakatuparan ng asam na muling maiangat ang bandila ng Pilipinas sa Singapore Southeast Asian Games sa Hunyo. Nagagala at magandang indikasyon nito at ang nangyayari sa SEA Games sa Singapore. At tuloy-tuloy natin ang training natin at naasahan natin tayo ay tatagumpay. Samantala, nagpahayag naman ng excitement si swimmer Roxanne Yu sa kanyang nalalapit na kampanya sa Singapore SEA Games. May report si Miss Arian Malyare. Youth Olympian Roxanne Yu para sa pagsuong sa hamon ng Singapore Southeast Asian Games sa Hunyo. Sariwa mula sa gold medal romp sa Malaysian Open noong 1 linggo. Target ni Yu na mahigitan ang kanyang personal best na 2 minutes and 18.96 seconds sa 200-meter backstroke sa gagawing pagsabak sa Singapore meet. Right now, I'm just concentrating on this SEA Games and hopefully no injuries until that time. Just preparing hard for it. It hasn't stopped and it won't be all the way to the SEA Games. So I've got exams and all, but I have to really push through with my training. Medal that counts at the end of the day. It's the lowering of the personal best. Hopefully, bumama din yung mga times ko para I could perform well. Sa katunayan, sa halip na makaramdam ng pressure ay nagpahayag pa ng excitement si Yu sa kanyang nalalapit na pagsusuot ng national tricolors kasama ang mga elite swimmers ng bansa. I don't think I'm really pressured, but more of enthusiastic and excited to be able to parang call myself as one of them na rin. It's very heartwarming for me to know that I have a spot in that little group of Philippine swimming. Expect the best from us. We'll obviously use the last few weeks to train our hardest. No guarantees of whatsoever, but we'll most definitely swim our hardest when it's time for us to perform. So please pray for us and we'll definitely make you proud. Kabilang sa mga inaasahang makakasama ni Yu sa paglangoy sa swimming pool ng Lion City ay sina veteran tankers Jasmine Alcalde, Jessie Lacuna, Joshua Hall at iba pa. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan.
Sa volleyball, umaasa ang pamunuan Volleyball sa Pilipinas Incorporated o LVPI na magkakasama-sama na sa team practice ang lahat ng mga miyembro ng National Women's Under-23 team. Ito'y upang makabuo sila ng tamang sistema mahigit 3 linggo bago ang opening ng Asian Women's Under-23 Volleyball Championships na i-host ng Pilipinas. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Tila nababahala ang pamunuan ng larong volleyball sa Pilipinas Incorporated o LVPI sa posibilidad na hindi makakuha ng tamang sistema ang binuong National Women's Under-23 Volleyball Team. Ito'y sa mga national volleyballs ay kasalukuyang humahataw sa Shakes V-League at Philippine Superliga. Sa panayam ng PTV Sports, umaasa si LVPI President Joey Romasanta na makakadalo na sa ensayo ngayong araw ang lahat ng mga miyembro ng national squad para magamayan na nila ang laro ng isa't isa. Nahihirapan ako dyan buuin yung mga team eh. Walang problema doon sa practice, sa conditioning, nagko-competition sila eh. Ang problema, yung teamwork. Kasi ano lang naman yan eh, importante magkita-kita lang sila at magkaanoan. Alam naman na, but then again, kung pagkasabi nga sa basketball, kaya nagkakaroon sa mag-amuyan lang kayo, alam ko na kung nagkasa niya kakapun mo eh. So that's where we are. Kasunod nito, tiniyak ni Romasanta na halos planchado na ang lahat para sa hosting ng Pilipinas ng Asian Women's Under-23 Volleyball Championship sa susunod na buwan. Okay naman, dumadating naman yung mga information na kailangan, mga entries, and so on. Maraming detalye pang kalaayusin. But pag naumpisa naman, maayos naman. Pabuti nga, very supportive yung Ateneo. So, nandiyan, pati scrimmage, walang problema because they can play against the Ateneo team. No? Ang pagdarausan dito sa bansa ng Asian Championships na sisikad simula Primero hanggang ika-9 ng Mayo. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene sa basketball. Buhay pa ang pag-asa ng defending champion San Antonio Spurs na tumapos na second seed sa Western Conference ng National Basketball Association o NBA. Ito'y matapos na palawigin nila sa 8 matches ang kanilang unbeaten streak sa pamamagitan ng pag-ani ng 113-88 lopsided win kontra host Oklahoma City Thunder. Si starting forward Kawhi Leonard ang top scorer para sa Spurs sa kanyang career-high 26 points, kabilang na rito ang perfect 4 out of 4 sa Rainbow Territory. Habang 12 markers at 9 boards naman ang naiambag para sa team ni veteran slotman Tim Duncan. Hawak ang 63-41 halftime lead na gawa pang palubuhin ng Spurs ng hanggang 31 points ang kanilang bentahe papasok sa 4th and final period. At mula dito ay hindi na nakarecover pa sa laban ang Thunder. Ang susunod na makakatapat ng San Antonio ay ang Houston Rockets bukas. Samantala, pasadahan naman pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Mananatili sa roster ng Milwaukee Bucks si combo guard Jorge Gutierrez. Kanina inanunsyo ng koponan na pinapirma nilang multi-year contract ang 6'3" Mexican dribbler matapos na mag-average siya ng 3.6 points at 2.1 rebounds per game ngayong season. Unang lumagda ng 10-day contract sa Bucks si Gutierrez noong Enero bago siya na-renew ng panibagong 10-day deal sa team noong Pebrero. Sa ngayon ay nasa pang-anim na pwesto sa standings ng Milwaukee sa kanilang record na 38 wins against 39 losses. Sa tennis, umabante sa second round ng US Men's Clay Court Championship sa Houston, Texas si comebacking Janko Tipsarevic ng Serbia. Ito'y matapos na patalsikin niya si Brazilian qualifier Guilherme Clezar 6'4", 3'6" at 7'6" kanina. Na sideline na mahigit isang taon dahil sa dalawang magkasunod na left foot surgeries, 2 match points ang naisalba ni Tipsarevic sa third and deciding set bago niya isinelyo ang panalo sa loob ng 2 oras at 38 minuto. Target ni Tipsarevic na ng pang-5 career singles title. Sa football,
Buhay pa ang pag-asa ng Aston Villa na makapasok sa playoff round ng Premier League. Ito'y matapos na makapagsalba sila ng 3-3 draw sa match-up kontra Queen's Park Rangers kanina. Napag-iiwanan sa score na 2-3, kumompleto ng hat-trick para sa Aston Villa si striker Christian Benteke sa 80th minute upang mapigilan nila ang asam ng Rangers na pakapaglista ng back-to-back victories. Dahil sa draw, nanatili sa pang-16 na pwesto sa Premier League standings ang Aston Villa, 3 puntos sa unahan ng mga naghahabol ng sa playoffs. At sa multi-stage cycling, napanatili ni Australian rider Michael Matthews ang overall leadership ng 2015 Tour of Basque Country sa Spain. Ito'y matapos ang kanyang runner-up finish sa second stage kagabi sa likuran ni eventual winner Fabio Fellini ng Italy. Halos magkasabay na tumawid sa finish line sina Fellini at Matthews habang tumapos na third placer naman si Tony Galopin ng France. Ngayong gabi ay tatahaki naman ng mga siklista ang 170 km stage 3 na bibitawan sa Bitorio at magwawakas sa Sumaraga. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 18. Ayun. Okay din, naging runner-up tayo sa Singapore meet. Ay, pwede na rin yun, di ba? Ibig sabihin, lumalakas tayo sa athletics. Yes, tsaka patuloy naman yung pag-aano ng programs ng ating PSC, di ba? Ang ating Olympic Committee para sa ating mga atleta na lalahok sa Singapore Southeast Asian Games. At eto naalala ko lang bigla, April na pala, malapit na pala mag-NBA playoffs. Yes. Tumitindi na naman. Hindi lang sa loob ng hardcourt, pati yung sa labas, yung mga pupustahan. Pusta-pusta na naman yan. Mga malalaking pumusta dito sila, Jerry Santiago. Nahihilig pumusta yan. Tapos, after ng April, May naman, Megabout, Manny Pacquiao. Megabout, Manny Pacquiao. Oy, speaking of Manny Pacquiao, tungkol dun yung ating question of the day ngayon. Di ba? Puspusan yung ensayo ni Pacman, syempre. Tapos, eto nga, ngayong araw, supposedly, may sparring session siya. Pero pinatigil muna ni Coach Freddy, pinakancel muna. Kasi baka daw masyado nang na-overtrain, baka nabubugbog ng katawan ni Pacman. So, ibig sabihin, focus pa rin siya sa training niya. Yes. At dahil dyan, narito na po ang ating question of the day, Meg. And the question of the day is, kontento ba kayo sa itinatakbo ng training camp ni Manny Pacquiao para sa kontra Floyd Mayweather Jr.? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Kayo po ba ay may kakontentuhan sa ipinapakita ni Pacman? Base na rin sa mga napapanood ninyo, sa mga nababalitaan po ninyo sa online. Lahat po ng mga factors nga sa pagsasanay ni Manny. Pati, isama niyo na rin po pati yung mga sideline o kumbaga yung mga iba pang ginagawa na activities ni Manny. Isali niyo na po doon sa inyong magiging komento. Yes. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Hawak ko pa pala to. May news pa, may news pa. May news pa yun. Listahan to, listahan. Yes. Listahan ng updates. Oy, makipagkwentuhan po kayo sa amin sa pamagitan ng ating official social media accounts. So, di ba? Yes. Social media accounts sa ating pong Facebook at sa ating Twitter. Medyo naayos-ayos po yung ating linya ngayon ng telepono. Kaya hindi mo na tayo makakatanggap ngayon calls. Unless gusto mo ibigay ang iyong. Baka hindi ako patulugin sa gabi. Ay, parang kay Kuya Benro, diba? Oo, si Kuya Benro. Hindi nakatulog. Hindi nakakatulog dati nung binigay natin yung kay Kuya Benro. Hindi nakakatulog sa gabi. Nabubulabog si Kuya Benro. Di ba? Pagkagabi. Anyway, yung ating pong question of the day ngayon, mga kaibigan, ay patungkol po sa ating Pinoy ring sensation na si Manny Pacquiao na patuloy po na nagte-training sa Los Angeles, California para po sa kanyang megabout with Floyd Mayweather Jr. At ang ating nga pong topic ngayon, kontento po ba kayo sa na sinasagawa nitong si Pacman para sa kanilang megabout kontra Floyd Mayweather Jr. Ayan, marami na ba nag-comment ngayon sa ating Facebook page? Yes. From MJ Pascual Gaspan, sabi niya, oo naman, sigurado tulog si Mayweather Jr. kay Pacquiao. Tulog talaga. Pero alam mo, may mga nagsasabi na si Manny daw, pag nanalo, unanimous decision.
Dapat, oo. Ibig sabihin, unanimous yung nakikita nilang result pagka si Manny ang nanalo. Pero pag si Floyd Mayweather daw ang nanalo, knockout. Aba, sabi lang. Kasi ako, naniniwala ako na in my own, own opinion lang mas kaya ni Pacman na patulugin. Ika nga, knockout victory kontra mas Floyd. Mas may punching power si Manny Pacquiao. Si Manny. Si Floyd kasi more on the defense yan defensive yan Tsaka mas malakas si Manny kung sumuntok. Tsaka magkakatalo yan sa number o volume of punches na nanaland. Ika nga. So mas nakikita ko na mas knockout pag kay Manny. Tapos unanimous decision naman pag kay Floyd. Pero ang importante kasi dito, kailangan knockout victory talaga no? Yung mangyari kay Manny. Kasi para doon mo talaga ma-determine kung at hindi kaya kung if ever na hindi man knockout, mangyari yung parang kay Bradley. Oo, yung kay Timothy Bradley. Yung naaalala natin, split decision. No? Kahit a clear winner si Manny Pacquiao during that fight. Kahit ako, nagulat din ako noon. Bakit biglang si Timothy. Si Timothy. Sabi nga ni si Timothy Bradley. Oo. yung nanalo sa laban yan. Pero nagkaroon naman ng redemption si Pacquiao doon kasi nakaganti siya doon. Diba? Nabugbog niya si Timothy sa rematch nila. Ika nga. Right. Okay. From Jonel Kiambao Navarro, sabi niya, oo, halata naman sa mga ginagawa niya sa training na dibdiban. Desidido siyang manalo. Maraming fans ang nakikihalubilo sa kanya, pero dapat more focus pa din, lalo na malapit na ang laban. More focus pa rin. Actually, focus naman si Manny diba? Sa mga napapanood natin, tuloy-tuloy yung mga sparring sessions niya, though binawasan nga lang talaga dahil ika nga masyado daw gigil Gigil na gigil daw si Manny. Pero sino ba naman kasi hindi manggigigil kung 5 years in the making? Totoo naman, diba? Totoo. Tsaka inabangan talaga. Akala na rin ng iba na hindi matutuloy yung fight na to Ayun nga. Pero ang assistant dito, sabi nga na iba natin mga kasama dito, paano pagka ilang linggo na lamang, bigla sabihin ni Mayweather, back out na ako? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pero nakapir diba? Kumbaga, tsaka yung kahihiyan na rin yun. Yung ano mo. Tsaka, like, especially yung mga nakabayad na ng tickets for that event. Delikadesa mo rin diba? Sabi nga nila, parang mas naiisip nga ngayon ni Mayweather yung kikita. Ganun. Imagine, talagang kaya pala focus siya, diba? Sa pay-per-view pa lang diba? Makikita mo na Ito, sabi ni Mark Ian Evanculia Ebay, Opo, sa takbo ng training niya, maganda ang kondisyon ni Manny Pacquiao. Go Manny, God bless. Para sa bayan, gagawin ni Pacman ang best niya. Alam mo, nakakakita na ako ngayon ng na-imagine ko na pag nanalo si Pacman, baka hindi nga lang motorcade Diba? Baka isang concert. Tsaka ang importante din, usually kasi si Manny Pacquiao, kapag nananalo, mas madaming natutulungan din. Oo. At kumbaga magkakaroon ng benefits yung pagkakapanalo ni Pacman. Tapos, ano pa siya, di ba? Congressman pa siya, representative ng Sarangani. Okay, basa pa tayo. From Francisco, oo naman, kahit anong laban, itapat sa kanya, lagi talagang focus si Pacquiao pagdating sa training at disiplina. At higit sa lahat, ang pananampalataya niya. Yes, yun yung lagi nating nakikita kay Pacman. No? Talagang bago siya sumalang, pagkaakyat niya, lumuluhod talaga. Oo nga Yun nga yung nakakabilib sa kanya Bago ng first Pacman. Ganun pa yun Oo, bago sumalang yun, talagang nakagawian na ni Pacman yan. Pero yung hindi ko lang nakita, mga recently, yung sign of the cross. Yun lang talaga. Pero the usual, yung traditional ni Pacman, nandun pa rin yung kanyang pananampalataya. Yes. Okay? From Mark Ebay, sabi niya, opo, sa takbo ng training niya, maganda ang kondisyon ni Manny Pacquiao. Go Manny, God bless. Para sa bayan, gagawin ni Pacman ang best. Okay, Kyle Guanzon, oo naman matagal niya nang ginagawa yan training na yan, na napapanood siya ng ibang tao habang nagde-training. Yun nga, kasi parang sinasabi nila, distraction daw kay Pacman, yung marami nakapaligid sa kanya. Mapa-ordinary fan man, o kaya mapa-celebrity, o di naman kaya mga sports icons, di ba? Wala yun Hindi pinapansin ni Pacman. Sabi nga ni Idol Dennis, sa pagkakakilala niya kay Pacman, pagdating daw sa gym, diretso upo, kasi hodang sino pa yung VIP na makita niya. Diretso. No distractions. Right. Diba? Ito naman from Tags Lopez, sabi niya na para sa akin, parang 60% lang.
week, nagagalit ang coach niya sa bad performance niya. Sana more focus para makamit niya na division. Pabati po sa Roloma family sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Salamat. Ayan, 60% lang talaga yung nakikita niya focus. Parang si Michael Moloboko. Sabi niya dito, hindi, kasi naisisingit pa niya yung mga guesting recording at iba pa. Oy, pero oo nga, no, kailan lang na-record na ni Pacman yung kanyang bagong-bagong kanta na talaga naman nakaka-LSS, lalaban ako. Recently yan? Oo, nito lang, kailan? Ngayong week lang na to, ni-record na niya yan. Sa mundo. May ganun. Ang balita nga Oy, hindi naman masyado. Nakaka-LSS yan, yung kanta ni Pacman yan. So, siguro, sinisip nung iba dahil maraming, kumbaga, ginagawa si Pacman, nag-TV guesting siya, di ba? Recently, in-interview lang siya. Pero tandaan natin, kahit si Floyd, talaga, si Floyd, nag-ano din ng mga TV interviews. Di ba? Though yung media talagang bawal sa loob ng gym. Oo, pero hindi kasi mas madaming si Manny Pacquiao sidelines. Mga activities. Pero knowing Manny naman, di ba? Sabi nga, pinag-uusapan, kahapon pa natin pinag-uusapan to na knowing Manny, kahit na napakarami niyang mga activities, hindi nawawala yung focus niya, nananalo pa rin. Hindi. So, ganun pa rin. From John Melo para, sabi niya, okay naman, siguro hanggat wala namang negative vibes, ayos yan, tiwala lang. Ayan. Sabi ni Ace Joshua Sugpatan, oo, kahit naman di mag-training si Pacman, tulog si Gayweather. Gayweather talaga. Talaga to si Ace. Oo. Pero bakit gano'n? Ba't Gayweather? Hindi. Siyempre, mga pang-aasar, ganyan. Tsaka, iniisip nila, naduduwag si Mayweather yung under negotiations pa lamang, yung kanilang laban. Di ba? Right. Nakadikit na nakakabit na sa kanya yung na yan. Tukso na yun. Yes. From Rafael Bertis Pampolina, sabi niya, Pacman beat Mayweather %. Puso lang, Manny. Oo, importante talaga. May puso. Parang si Boss Eric Guyan, may puso yan. Eto si Billy Ray Pascual. Oo, focus, condition at uhaw sa panalo si Pacman. Sigurado mananawa yang si Mayweather kakatakbo pagdating ng laban nila. Mawawala yung pagiging mayabang ng Mayweather niyan. Pinoy rules. Pacman can dominate the biggest fight of boxing of all time. Pabati po sa mga taga-Patayang Manok. Talagang Patayang Manok. Madami bang pinapatay na manok dito. Patayang Manok, Patag Santa Maria, Bulacan sa Pascual family at kay Boss Len Tagle. Thanks, PTV Sports. Yes. Tama yan. From Racer Macedonio, sabi niya ginawa ni Pacquiao ang best niya para matalo si Mayweather. Tulog si Mayweather sa laban nila, maghanda kay Mayweather sa pambansang kamao. Ano kayang mangyayari sa career ni Mayweather pag natalo siya ni Well, ito mga usap-usapan. Pag natalo si Mayweather, pwede siya humingi ng rematch. Pero parang lumalabas, pag si Pacman natalo, wala nang rematch. Bakit kaya? Ganun yung mangyayari. So para ibig sabihin, hindi nila ma-accept kung manalo si Manny Pacquiao. Kumbaga kay Manny yan, make or break. So dapat talaga seryosohin yan itong laban na to, no? Basta pag nanalo si Manny, kaya si Mayweather, I want to rematch. Eto, wala. May nag-comment pero wala sa topic. Sabi ni Julianne James, cute ng dimple si Kuya Haji. Wow, Julianne. Thank you, Julianne. Ikaw ba si yung kumanta ng, ano ba yung kanta yan? Huwag mo tanongin. Si Julianne. Okay, thank you, Julianne. From Cheryl Ferrer, sabi niya, sa tingin ko okay naman. Alam naman ni Coach kung paano gawin ni Manny sa laban kay Mayweather. Sabi ni John Paul Binasino, sa tingin ko, kasi po pag pinapakita sa TV ang training ni Boxing Champ, mukhang hirap na si Manny. Kaya kakayanin niyang talunin si Mayweather. Kumbaga, ang pagkakaintindi ko dito kay John Paul, practice pa lang, training pa lang, pinahihirapan na si Pacman. Akala ko totoong laban si Mayweather, makita mo, mga shadow boxing pa sa swimming pool, di ba? Di ba nagsha-shadow boxing din si Manny? Oo. Pero so may factor yung sa swimming pool. Sa swimming pool talaga. Mas mabigat kasi, di ba? Pagka nasa swimming pool ka kasi, pansin mo, pagka ginagalaw-galaw mo yung kamay mo, mabigat, di ba? Yung puwersa ng tubig. So siguro, doon tinetest din yung speed ni Mayweather, di ba? Right. From Anthony Melad, sabi niya, hindi sana dagdagan pa niya yung training. Sana mas lalo pa siyang maging focus at intense sa training. Sabi ni Harold de Guzman, Onit Natsnok. Parang,
Alam ko na, Constantino to. Harold D. Guzman Constantino, binabaliktad pa kasi yung pangalan eh. No? Pacquiao ako dyan, pero parang mas maganda ang paghahanda ni Mayweather Jr. kaysa kay Manny. Seriously, no? Talagang mas nakikita nilang mas seryoso si Mayweather. Siguro nga dahil walang side activities. Right. Kaya yun yung naiisip nila. Di ba? Yes. From Ian Ojeda, sabi niya, hindi. Dapat wag siyang kampante sa training niya. Dapat siya ng mga panibagong hakbang. Pabati po, Miss Meg, at hello po sa kuya kong Pogi Haji. Ay, hello po. At Dennis, thank you, PTV Sports. More power. Hello. Yan, salamat po. Ito naman si John Melo Paras. Okay naman siguro hanggat wala namang negative vibes. Ayos yan. Tiwala lang. Tiwala lang. Tiwala lang. Tama naman, puso. 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 Kay Ayun, tinamaan ang puso ko. From Gab Ferreira, sabi niya, agree ako dyan dahil unting-unti nang magkakaroon ng firepower at ang malabakal na suntok ni Pacman. Malabakal talaga. Oh. Sa laban nila versus Mayweather next. Okay. Ron Lumidaw. Sige, basa pa tayo. Boss Benru. Ron Lumidaw. Kontento naman po pero ibang klase din ginagawa ni Floyd. Parang kakaiba training niya. Meron pang nasa pool siya. O ito. Diba? Nasa swimming pool nga. At sumusuntok siya sa tubig. Maiwasan lang ni Manny yung mga counter ni Floyd. Okay na. At gumana sana ang combo ni Manny sa madulas na si Floyd. Yun. Madulas talaga. Oh. Namimiss ko na rin yung ano natin mga tawag. Oo, sayang. Bigay mo na yung number mo. Sayang nga, hindi natin ma-accommodate mo. Oo, may pressure rin kita. I'm sure naman, nasa calls talagang marami silang mga ideas. Pero syempre, yung mga nasa Facebook, maraming mga ideas din talaga. Kaya sa mga nagko-comment sa Facebook, thank you very much po. Yes. Frank Lawrence, sabi niya, kontentong-kontento, panalo yan. Ganun lang kasi. Kontento. Pero ibig sabihin, ganun siya kabilib. Kaya, Manny Pacquiao. Wala nang usap-usap. Wala nang ibang dahilan. Mananalo si Manny. Yun. Ganon yung gusto niyang sabihin. From Miguel Gonzalez, sabi niya, sana bumalik yung killer instinct niya. Ganda mo, crush me. Thank you. Ay, dahil nag-crush Killer instinct. Hanggang ngayon may si Manny siguro yung knockout power talaga. Yung knockout power yung nami-miss nila, yung hinahanap nila kay Manny kasi recently kung mapapansin mo, yung mga nakaraang laban ni Manny ay unanimous decisions. Recently. Pero kasi hindi naman yun yung division na angkop sa kanya, hindi katulad, 'di ba? Ano ba yung best weight for him? Kumbaga nahihirapan siya, heavyweight, 'di ba? Oo, pag nagdadagdag siya ng weight. Oo. Tsaka medyo syempre si Manny, alam mo naman. Pero yung training niya, tuloy-tuloy pa rin naman yun. Di ba? Yung mga laban niya kay Chris Algieri, medyo unanimous yun. Di ba? From Julius Samson, sabi niya, oo naman, dibdiban yung training niya. Yun. Dibdiban ang training niya. Ayan. Noah Banagan, para sa akin, kontento na kasi focus talaga si People Champ Manny Pacquiao sa kanyang training. Lalo na palapit na yung mega fight sa boxing history. Kaya tiwala lang na kaya niyang matalo si Pretty Boy Manny Mayweather. Talagang ina-emphasize talaga nila na mukhang pera si Floyd. Ito nga, basahin mo mamaya. Sino? Sinasanya sana tayo ni Kuya Benru. Oo nga. Anyway, marami pa po tayong babasahin. Kaya naman patuloy lamang po kayo sa comment sa ating Facebook account www.facebook.com/PTV4Sports at sa Twitter PTV4_sports. Yan po at marami pang iba sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Bago ko makalimutan, ihabol ko lang tong issue na to, Mega. Yung kasi, di ba, alam naman natin na yung PBA's 25 greatest players of all time. Yes. Ngayon, nadagdagan pa. Naging 40 greatest players of the PBA. Dinagdagan ng 15. Magandang yan. Nitong Lunes lang, ika nga. Pero alam mo ba na nahaluan ng konting issue yung pagkakadagdag sa mga sa 15 players na to? Kasi yung karamihan daw sa kanila naglalaro pa hanggang ngayon. Kumbaga, too early to say na Hall of Famer. Which is my point, diba? Well, kung si Atoy ko nga yung tatanungin. Si Fortune Cookie.
atoy ko tatanungin, medyo against siya eh. Kasi kumbaga, para sa kanya, mas marami pa daw mga deserving na mga players na hindi na naglalaro, syempre. At saka parang feeling ko, tama naman yun eh. Before you become a Hall of Famer, dapat tapos mo na yung ano. Kumbaga, yung sukatan din kasi, no, yung pagiging Hall of Famer, yung bukod sa mga achievements na narating mo, kumbaga, yung may legacy ka nang naiwan. So, kumbaga, yung out of the scene ka na, parang ganun. Hindi kaya rin pag nakasama ka na dun sa, habang naglalaro ka sa Hall of Famer, medyo bumaba yung performance mo kasi parang nandun ka naman eh. Kumbaga parang, ang sinasabi mo parang makaka-apekto na rin sa performance nila. Well, led by PBA Chairman Patrick Gregorio, tapos na dyan si Dean Quinito Henson, tapos isang congressman, nag-deliberate sila nung Monday. Tapos ilan lamang sa mga pangalan na naisama sa 40 greatest. Ito po ay bilang pagkilala po sa 40th anniversary ng PBA. Lamang sa mga player na nakasama sa 40 na yan, yung 15 ika nga na bagong-bago ay sina Mark Pingris, sina James Yap, sina Jason Castro, Kelly Williams, sina Willie Miller, Marlo Aquino, Mark Agiwa, JJ Helterbrand, di ba? Tapos kumbaga, yung ilan po sa mga naging basehan dyan, yung pagiging two-time MVP nila James Yap, nila Willie Miller, kumbaga yung mga meron silang individual achievements na nakuha, pati na rin yung mga PBA championships nila. Pero alam mo, pwede natin yan gawing question of the day bukas. Pwede. Kung saan ayon sila. Oo nga, no? Tanungin natin yung Tama. Sige, masabi nga natin yan kay Boss Albert. Anyway, pero alam mo, ang dami pang mga hindi namin mention sa social media. Nagbabasa-basa ako kanina. Mas deserving pa daw sina Jeffrey Carriazo, sina Bong Hawkins, di ba? Sina Val David. So, wait, ano nga ba yung batayan? Bukod sa mga MVP, stats ba nila? Oo. Ano pa? Yung ano yan, yung kumbaga, yung nakilala sila sa PBA talaga, nag-iwan ng marka sa PBA, nag-iwan ng legacy. Sige nga, maitanong nga natin yan sa mga, ano, no? Nag-iwan ng marka. Oo. may anong klaseng marka, Boss Benro? Ano na? Anyway, balik na nga tayo sa ating question of the day, Meg. From Joseph Shelo, sabi niya, di ko po alam, pero sana training ni Pacman pang Rocky Balboa. Rocky Balboa. Pahabol naman, sino po ba ang gustong ipamigay na key player ni Frankie Lim? Parang di kasi patas mga trade. Kabati naman po si Marcos, salamat. Ano yung tinatanong niya? Ano ba daw yung sino yung gustong ipamigay ni Coach Frankie Lim? Well, sa ngayon, yung hindi naman siguro necessary na sabihin na ipamigay. Kumbaga, yung kung ano yung need talaga ng team yan. So far, na ipamimigay si Coach Frankie, wala pa naman siya na iti-trade. Bukod kay Billy Mamarid for Dave Marcelo, yun pa lang naman. Pero madami po kasi mga rumors, mga chismis na merong mga ipapalit na ganito, papalitan si ganyan. Hanggat wala pong confirmation mula sa team mismo, wala pang katotohanan. Magiging drastic kaya yung mga changes niya bilang bagong malalaman natin yan, di ba? Tapos yung sistema na ipatutupad niya, run and gun system pa. Run and gun. Pero kilala naman ang di ba? Hinebra din lately sa run and gun system. Oo, pero mahigpit si Coach Frankie. Mas gusto niya talaga, tamo! Sabi nga nila sa practice na malamilitary daw siya. Manood ka ng practice? Oo, di ba? Minsan nga, sige, dalaw-dalaw tayo minsan. Parang military daw eh. From Ryzen Rubido, sabi, yes, he knows this fight is not easy. Di magiging madali yun, di basta-basta. Tapos, ano pa, no, sa Las Vegas ang kanilang. So, sabi ni Kyle Guanzon dito, hi, gandang Meg, chinita ka ngayon. Nice. Chinita. Nasa makeup yan. Chinita ka. Jeff Cullen Arellano, mananalo dyan si Pacquiao. Hindi lang kasi si Pacquiao ang kalaban ni Mayweather doon. Ang mangyayari niyan, Mayweather Philippines. Oo nga naman. Dahil madaming Pinoy ang manonood na susuporta kay Pacquiao. Pero nagkakaubusan na ng mga ticket. So I doubt na marami. Mas marami siguro yung kay Floyd. Ito, basahin mo. Oo naman, Pacquiao pa. Sure yan. Sure yan. Knockout. Boom! Panis! Pustahan pa.
May ganun eh. No? Bumpanes. From John Paul Nasina, sabi niya, pahabol po. Pakibati po ang Nasina family. Salamat. Ayan, okay. Si Jonel Kiambao Navarro, sigurado panalo si Manny sa laban nila. Pretty boy, tawag kay Floyd ng iba. Laban na sila ni Pacman. Siguradong basag mukha niya, ugly boy na tawag sa kanya nun. Pacman knows. Talagang uy, pero madaming nabugbog na magagandang lalaki si Pacman. Kung maalala mo, si Oscar De La Hoya. Yeah, si Golden Boy Oscar De La Hoya, nung bago sila maglaban, gwaping na gwaping, talagang mamula-mula pa yung pisngi. Pero nung naglaban na sila, sobrang pumula naman. Nasobrahan sa pagkapula kasi bugbog sarado. Di ba? Si Margarito. Si Cotto. Si Cotto. Mga magagandang lalaki. Tapos nung, tapos na yung laban, nabugbog sarado. May after yun. Oo, si Ricky Hatton. Di ba? Mga magagandang lalaki yan eh. Natulog. Si Ricky Hatton. Di ba? Madaming So siguro to si John L. Naniniwala siya na kaya ding basagin ni Pacman ang mukha ni Floyd. Yes. Hindi naman daw magiging pretty boy, ugly boy na daw. Sabi. Natuwa naman ako sa ugly boy. From T. Lina Aquino, tiwala lang. Yun lang. Tiwala lang. Sabi ni Ronnie De La Rosa Camporaso, syempre naman, kahit may inaasikaso siyang kanta sa laban, basta hindi niya pinababayaan yung training, which is hindi naman talaga. Ganda nung kanta na yun, Hindi ko pa naririnig. Baka sa YouTube meron na. Pero ilalabas daw nila ni Lito Camo yun eh. Talaga? Pero nag-debut na? Ni-record pa lang niya. Okay. Unang-una mo siyang maririnig sa mismong laban na. Sa entrance song ni Manny. Pero napansin ko lang, siguro si Mayweather, pagka umakyat siya sa ring, o kaya pagka tinawag siya, Floyd Mayweather Jr. Upbeat yung kanta niya. Siyempre, niya si Justin Bieber, baka baby yung background music ni Mayweather. Pag si Pacman na yung pumasok, yung kanta niya. Mellow, dramatic, heroic. Yun. Talaga si Manny. Pero dati maalala ko si Manny, yung entrance song niya, si Survivor, yung kumanta, yung Eye of the Tiger. Live na kinanta yun. Upbeat yung dating mga songs ni Pacman eh. So ngayon siguro for a change. From Vincfort, sabi niya, malalaman natin yan pag nanalo siya. Malalaman pag nanalo. Pero kontento ba siya? Wala naman siya. Sabi from Jeremy Bediones, sabi niya, kontento na po. Kasi si Roach na nagsabi na over na siya sa training. Freddy knows best ba? Parang gano'n. So, kailangan na nga daw ng pahinga. Aba, talagang. Oo nga, kasi nga naman, ayun, nireduce na nga yung training ni Pacman. Palagay ko, kasi malakas siya manuntok at may trade pa po ba sa Ginebra? Pakibati boyfriend ko na si Jason Rubio. Sa ngayon po, update sa Ginebra, wala pang trades. Nagtanong din tayo sa kanilang staff kung may imports na ba o may import na ba. So far, si Sanchir Tunggalag pa rin ng Mongolia ang kanilang nakukuha. Wala pa pong ibang yung second import, ika nga. Okay, thank you, Roma. Alright, from Miguel Gonzalez, kahit anong training ni Pacman, basta ang pinaka-importante, bumalik yung killer instinct niya sa ring. Hi, crush na Meg. Hello. Frank Lawrence, sure win na yan. Ang ganda naman ni Miss Meg. Ay, salamat. Sa Redondo family. Ayan. From Malos Park, ikaw na, mahaba. Okay, sige. Galing kay Malos Park, nakakatakot na laban ni Pacman yan. Not because he's fighting Mayweather, but the fight will be held on May, and weather ni Mayweather yon. Wish ko lang bumalik yung dating bangis ni Pacman, and about sa training niya, hindi siya dapat makontento, bagus mas paghirapan pa niya ang pagte-train. Muse Meg, pabati naman. O, pabati daw sa twin niya. Hi, may twin siya. Oo, yan. Basa sa babati naman sa twin ko na sina Ellen Malos at Lantic Kailu Banyares ng Damong Maliit Novaliches, Quezon. Ano naman ang pangalan niya? Malos? Parang ang sweet, Malos. Marshmallows. Baka nga malambing to. Bombs Inclan, matindi ang training ni Floyd. Di gaya ni Manny, nakaka-istorbo na yung media at fans sa training niya. Baka yan sanhi ng pagkatalo niya. Naniniwala siya na talagang yung mga nakapaligid ay distractions. Hindi pa sanay naman na rin si Oo, di ba? Knowing Manny, talagang marami na naman talagang bumibisita sa kanya eh, no? Medyo. From Bong Inclan. Si Bong Inclan. Matindi ang training ni Floyd, di gaya ni
Ayun na nga, media din. Okay. Sabi ni Bong Baldomar Jr., hindi magiging 8th Division World Champion si Manny kung hindi puspusan siya mag-training. Tama nga naman. Alam mo, Bong, gusto ko yung sinabi mo yan. Di ba? Hindi naman magiging 8th Division World Champion si Pacquiao. Hindi siya makikilala kung hindi sa dibdibang training niya eh. Di ba? Dapat makontento ang fans. And tama lang na na-cancel yung sparring ni Manny kasi dapat din siyang magpahinga para iwas injury. Yes. From Monica Poraso. Okay. Sige, Meg, basahin mo. Sabi niya na syempre naman, kahit may inaasikaso siyang kanta sa laban, basta hindi niya yung training. Last na lang, galing kay RJ Onciano, kaya yan. Si Idol pa, basketball nga, pinasok niya na. Diba? All around. All around yan si Manny. Oy, maraming salamat po sa lahat ng mga nagkomento sa ating question of the day at inabot na naman po tayo ng oras. Pero bago po kami magmeme ni Gandang Meg, syempre ito po muna ang ating Meme of the Day. Featuring Hoy! Sino yan? Manny V. Pangilinan! At dahil natalo ang Meralco Ball, baka tumaas ang singil sa kuryente. Dahil sa galit. Oy, pistaya. Kaibigan natin yan, mga taga Meralco. Yes, definitely. Gary David, hi. Gary. Mataas. Baka daw tumaas ang singil ng Meralco. Ano na? Tataas daw yung singil sa kuryente. Tataas talaga. Baka daw. Baka tumaas yung singil sa kuryente. Ba't naman yung NLEX? Natalo NLEX pero nagsarado ba? Isinara ba yung North Luzon Expressway? Di naman, di ba? May mga nagbibiro pa nga. Pag yung talk and text naman yung natalo, baka mawala yung unlimited. Anyway, inaabot na naman po tayo ng oras. Maraming salamat po sa inyong pakikipagkulitan sa atin. Ito mga pabati muna natin. Pakibati naman Haji, Mrs. Edna Cabrera and family. Nanonood palagi ng PTV Sports. PY by Mandy. Ayun. Kuya Mandy. Si Kuya Mandy. Yes. Siyempre, maraming salamat sa View Blends, Cosmo Culture, Mr. J. Lucera for Hookup Watches, Mr. D. Friend of California Brew, of course, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground. Hello. Yes. St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, ako naman po, maraming salamat po sa mga nakipagkulitan sa atin at sa mga nagtanong po sa atin sa hashtag AskHaji dyan po sa ating PTV Sports page. Mamaya susubukan po natin, tatry ko po na mag-Ask Haji tayo mamaya. Sasagutin ko lahat ng mga katanungan nyo. At follow nyo po ako sa Instagram, Haji Kaaminyo. Batiin ko lamang po yung mga Tagaliano sa Caloocan City. Tapos si Rod Ramos de Leon nagpapabati yata. At marami pong salamat sa De Los Santos family dyan po sa Marikina City. Kay Owen na magbe-birthday. Advanced happy birthday. Maraming salamat po kay Miss Aiza. Papa, I love you. Si Mama na nasa Italy ngayon. Sa YouTube na lang niya panonoodin. Wow. Bantog family kay Boss Nestor. Yan. Tsaka si Jerry Klein Santiago nagpapabate. Yan. Maraming salamat po. Naubusan naman kami ng oras. Hanggang bukas po mula Sports Radio. Kalas na tayo. Ako po, si Haji Kaaminyo sa ngalan ni Mr. Dennis Principe. Ako naman si Meg Siozon. At ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Hey,